Hi guys! Good morning! So today, share ko sa inyo yung aming gift giving last night. So ito naman ay dito sa Magnanay na paikot-ikot sa buong Medina. So umaga pa lang kahapon, nakikita ko na sila na lakad na mag-ina. And then pagkatapos is kumakain kami dito sa Grand Cafe Central. And ito yung favorite spot namin. So madalas nakikita ko talaga sila na palakad-lakad. And sobrang init kahapon. And then, nagtataka ako kasi wala naman ako nakikita na tinatatuan nila ng henna. And then, so nung naglakad kami, na-realize ko guys, na ang dami-dami palang henna na nag-henna dito sa Tajir. Halos lahat ng shop, lahat ng madaanan mo, may nag-aalok ng henna. And then, syempre, nagtanong-tanong ako sa mga shop kung magkano yung henna. And then, sabi nila nga is 50 dirham. So, noong nakita ko na napagod na yung bata kakaalok ng henna. So, yung mga restaurant dito, usually, ayaw nila ng mga bata na nagtatanong or nag-a-approach sa mga tourists. So, mabait naman yung waiter namin and then sinabi ko na tawagin yung bata. So, tinawag nila yung bata at tinanong ko yung bata kung nasaan yung nanay niya. And then sabi niya, nandun daw sa kabilang restaurant at nag-aalok ng henna tattoo. So, sabi ko, bakit alas 12 na, mag-aalas 12 na ng gabi, nag-aalok pa rin kayo ng henna? Sabi niya kasi kahit na ang hirap niyang i-translate sa English na i-translate niya at sabi nung bata is wala pa daw silang kita sa buong maghapon dahil wala nga daw nagpapahena at kung may nagpapahena daw is doon na daw sa mga shop. So hirap sila ngayon na kumuha ng customer, lalo na kapag mga tourist, mas safe kasi mga tourist na magpahena doon sa mga shop. And kasi alam niyo yun, pag nandito kayo sa Tajir, madami kasi ditong mga nagte-take advantage sa mga tourist. Kumbaga, minumultiply nila yung presyo ng dapat presyo ng isang service or ng isang bagay. So syempre sabi ko, sige tawagin mo yung nanay mo at magpapahena ako. And then, nung dumating yung nanay niya, sobrang pawis na pawis yung nanay niya. And then, alam niyo, kasi nga, ang naglalakad na siya sa maghapon at mukhang pagod na siya. So, sabi ko, si Shiloh muna yung tatuan niya at sabi ko kung magkano. So sabi niya 50 dirhams daw. So tumawad ako ng kunwari. Sabi ko 20 dirhams na lang. Tinitingnan ko talaga kung wala pa silang kita. And then sabi niya, sige daw kasi nga kami daw ang buwan ng mano niya sa 2 araw. Kasi kahapon pa sila lakad-lakad at wala silang makuhang customer. So, yung anak naman niya guys, nagtitinda ng tissue. So, kahapon kasi binila namin yung tissue yung anak niya. Pero hindi naman namin ginagamit yung tissue. Binibili lang namin kasi lahat nga na nag-a-approach sa amin ay binabayada namin. So, ayan guys, medyo happy na siya kasi nga nakikipagkwentuhan na kami sa kanya habang ginagawa niya tong henna. Ramdam na ramdam ko sa kanya yung ligaya na nakikipagkwentuhan habang ginagawa niya tong henna. Kahit na hindi kami nagkakaintindihan, tinatry na i-translate nung bata at saka nung mga waiter yung conversation at saka yung customer sa likod tinatranslate sa English kapag may hindi ako naiintindihan. But most of all naman is medyo naiintindihan ko ng konti kasi nagsasalita din naman sila ng konting Spanish at saka pag Arabic na hindi ko na talaga maintindihan. Anyway, so ayan, sabi ko sa kanya, tatuan niya ako ng something na swerte, for good luck, for good health, mga ganyan-ganyan. So sabi niya, sige daw. So ito daw yung tattoo para sa swerte. And may sinasabi pa siyang saint na symbol. Hindi ko naman maintindihan, pero sige lang. And ayun guys, gusto ko lang i-share sa inyo kasi mas gusto kong magbigay ng ganitong tulong sa mga taong nagtatry talaga ng best nila na kumita sa marangal na paraan. Kasi alam niyo minsan kahit na sobrang sipag ng isang tao, hindi pa rin sapat kung walang mga tumutulong na tao sa kanila. Minsan kasi they're in the wrong place, and gusto ko lang makatulong kahit papaano. And dahil nga ito yung kabuhayan nila dito, sa halip na pumunta ako sa salon, dito na lang ako nagpapahena sa mga ganito. Kasi alam nyo, ito yung mga tao talaga na kailangan ng negosyo or kailangan nilang kumita dahil nga para may pakakain sila sa kanilang mga anak. So nalaman ko pa guys na September 1 na yung pasukan nila dito, and
hindi pa nga din sila nakakabili ng school supply. So, binigyan ko din yung bata ng pambili ng school supply. Tapos, binayadan ko yung nanay niya ng medyo malaki-laking halaga para naman kahit pa paano is matutulog sila na maligaya tonight. So, sobrang, nung pagkatapos itong ihena ako guys, sobrang natuwa sila sa binayad ko at talagang alam niyo yun, napaka-appreciative nila. Talagang ramdam na ramdam mo yung ligaya sa puso niya, ramdam na ramdam ko yung pagpapasalamat at halos halikan nga niya yung paa ko at saka si Kenneth hinalikan niya sa kamay. Sobrang saya-saya niya, and then nilagyan din niya si Kenneth ng henna kahit hindi nag-aas si Kenneth. So sabi niya gusto niya daw maglagay kay Kenneth ng henna bilang pasasalamat at sobrang natuwa talaga siya guys at hindi niya daw ini-expect talaga kasi nga alas 12 na ng gabi. Kung nakikita nyo, pagod na to si Shiloh dahil gusto na nga niyang bumalik sa hotel. Yung hotel namin, sa taas lang nitong kinakainan namin guys. So malapit lang. Pero dahil nga kapag nasa baba ako, gustong sumama ng mga bata. So ayan, si CJ may kanya-kanyang mundo at nasa taas na at ayaw sumama sa amin. So anyway, ayan guys, so sobrang maligaya ako tonight dahil alam ko na may isang pamilya akong napaligaya at alam ko na makakatulong sila ng masaya. At sobrang natatouch ako dahil bumalik pa tong magnanay na to guys para bigyan ako ng regalo. Gumawa sila ng beads para sa cellphone na merong puso at saka merong kulay green na beads para daw katerno ng kamay ko. Akala ko actually kwintas yun. And alam niyo yun, sobrang masaya ko at maligaya na talagang na-appreciate nila yung tulong. Alam niyo yun, hindi walang halong pagkukunwari, walang halong tawag dito, pangbobola yung kanilang pagpapasalamat. Talagang taos na taos sa puso at ramdam na ramdam ko. So binigyan ko siya ng hug and sobrang naligayahan siya guys kasi nga alam nyo, yung hug dito sa Morocco is very rare. Kaya as much as I can, kung kaya ko magbigay ng hug, ibibigay ko talaga kasi it's more valuable than the money. Pero syempre kung may kasamang pera, mas maganda, 'di ba? So anyway, ayan. So binayadan ko siya, binigyan din siya ni Kenny ng pera. So sobrang saya niya, halos halikan niya yung mga paa namin. So sabi ko wag kasi it's not like that in our country. We just gave a hug and then a thank you gift. And ayun, sabi ko sa kanya yung extra na bayad ko is thank you gift. So ayan, sinishare ko lang sa inyo dahil nga gusto kong maramdaman nyo na kapag marangal yung paraan nyo sa pagkita ng pera, one day you will be blessed. So, ito na nung tinatuan niya si Kenny dahil nga gusto daw niya magpasalamat sa malaking dinero na binigay ko o yung pera na sinasabi. And then, ito, sa sobrang saya nila guys, after 30 minutes, bumalik talaga sila na may daladalang regalo. Ito yung binigay nila, nakakataba ng puso. This means a lot to me kasi sobrang naramdaman ko yung pagpapasalamat nila sa biyaya na natanggap nila. And these people deserve love. And of course, I'm wishing them na sana maging maayos yung buhay nila.